Sarap ng ano ngayon dito. Maganda yung panahon, maaraw. Tapos yung hangin, malumigmig, malamig-lamig. Kahapon pala, pumunta kami ng Manila kasi nagpa-check up ako. Grabe yung tinaas ng pamasahe sa bus. Mula dito sa Candelaria, Quezon hanggang doon sa Taft, Buendia, LRT. Ang dati pamasahe namin, dalawa kami ni JC ay 508 lang. Kahapon ang binayaran namin ay kulang 600. Basta konti na lang yung sukli sa 600. Mga nasa 40 plus yung itinaas bawat isang tao. Grabe no. Pero doon naman sa Manila, yung mga jeep, ganun pa rin yung price. Yung pamasahe. Mula doon sa Taft ay sa Buendia hanggang Santa Cruz sa Merecto. 20 pesos yung pinapamasahe namin dati. Pero kahapon ganun pa rin, 20 pesos. Yung sinakyan nga namin na unang jeep ay lang 18 pesos lang yung siningil sa amin. Yung ibang jeep 20 na talaga yung sinisingil. Kaya hindi pa sila nagtataas. Pero yung bus nagtaas na talaga. Ang laki ng tinaas, halos 50 pesos. Ngayon pa lang yan. Syempre nagtaas na naman yung gas, 'di ba? Ngayong araw. Baka sa susunod namin punta, madagdagan na naman. Grabe no. Sobrang hirap. Lalo na kung ang kinikita sakto lang sa pangangailangan sa araw-araw. Paano na tayo? Kawawa talaga. Dadami ang magugutom. Dadami ang krimen, syempre, kasi kapag kagutom, ang dami ng makakagawa ng mga hindi dapat gawin dahil sa gutom. Kaya dapat mag-ingat-ingat talaga ngayon. Nakakaawa yung mga sobrang hirap, yung sobrang nasa laylayan talaga. Sobrang kawawa. Tapos iniisip ko, paano na yung mga nasa Manila, yung sapat lang yung kinikita, tapos nagbayad ng renta ng bahay, pamasahe, pagkain, tapos yung sahod magkano lang, hindi naman tumaas yung sahod, 'di ba? Ganun pa rin naman ang sahod. Pero lahat nagtaas, pamasahe, pagkain, tapos yung sahod ganun pa rin. Grabe, paano kaya tayo mabubuhay nito? Kaya ngayon ko talaga naisip na salamat talaga kami na nakalipat kami ng probinsya bago pa magkaganito. Kasi dito kahit papaano pwede kami magluto sa gamit panggatong. 'Di ba? Tapos yung namin, pwede kaming may kami dito, may gripo, may puso. Yun na lang muna, ditipid na sa tubig. Sa Manila, walang puso. Kaya, paano na kapag wala ng kuryente? Kasi sabi nila, iwan ko yung mga nababasa ko sa online. May posibilidad din daw na mawala ng kuryente or alternate yung kuryente. Yung ilang oras lang sa isang araw para makatipid.
papatayin yung kuryente. Napakahirap. Dito sa amin kung mawala kami ng kuryente, okay lang. Kasi may ano naman kami, may puso, may tubig. Sa ilaw naman, edi gagawa ng alternative. Bakit naman dati, no? Nabuhay naman tayo nun. Nung hindi pa uso ang kuryente, generator sa probinsya. Edi gagawa ng ano, lampara. Ako, danas ko yun eh. Ang gamit namin dati, lampara. Madali lang gawin yun. Kung walang petrolyo, yung ano, yung oil at saka tubig, asin, mantika ata yun. Iwan ko paano ba gawin yun. Isi-search ko ngayon. Pag-aaralan ko paano gumawa ng ganun. Lampara. Lampara na hindi kailangan ng petrolyo. Kasi baka kailanganin talaga. Kasi dito, may mga tao na ano na talaga. Bumibili na ng napakaraming bigas. Nag-hoard na sila ng mga bigas. Tapos mga ibang mga pagkain, mga toyo, suka, ganun, nag-hoard na sila. Ang dami nilang pinamimili kasi daw, sa mga susunod na araw, sobrang mahal na talaga. As in, literal na mahal na talaga. Nagpa-panic buying sila. Kaya bumibili na sila ng marami habang medyo mababa pa yung price. Yung mga katulad natin na wala naman pambili. Hanggang panic lang tayo, no? Walang buying, panic na lang. Kami wala. Bahala na ang Diyos, no? Manalangin na lang tayo. Hindi naman siguro to magtatagal. Sana matapos na ang giyera para bumalik na sa dati.